liquor spirits in your Prada bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride. A manic pixie dream girl right beside me, and she said she liked me, but I bet it was a right thing lining up at the wrong time. And I think maybe Hi guys, kamusta kayo? Today is the day at eto na yung isa sa pinaka magastos, isa sa pinaka exciting na travel ko. At yeah, today is nandito ako sa NAIA Terminal 3 at sumakses na tayo sa immigration. So waiting na lang tayo ng boarding or waiting na lang natin na mag-open yung ating boarding gate. So ang boarding time ko ay 10 at 7:30 pa lang ng gabi ngayon. So inagahan ko talaga kasi ayoko na naghahabol pagdating dito sa airport. Gusto ko mas maaga ako para smooth. Kung may mga aberya man o may mga problema is magagawa ko kagad ng solusyon. So wala naman tinanong sa akin or wala naman masyado tinanong sa akin sa immigration. Tinanong lang sa akin kung kailan yung balik ko, which is ang sabi ko is manggagaling po ako ng Bangkok pabalik na Pilipinas. Sabi niya gusto niya lang daw makita yung ticket. So yun, yung ticket pinakita ko and then yun lang, wala na ibang anything else na tinanong at very smooth lang talaga siya guys. At saka syempre iniingatan ko talaga yung record ko dito sa immigration. Update ko kayo later on pagka nandun na tayo sa Vietnam. Yes, pupunta tayo ng Vietnam sa may Hanoi and then after natin mag Hanoi, gagala lang tayo sa old quarters and then pagdating ng 2:30 PM kinabukasan is diretso na tayo ng Sapa, Vietnam. And abangan ninyo kasi super excited and this is my birth month. Kaya very very special tong vlog na to. At sana magustuhan nyo guys. So yeah, sana is mag-enjoy kayo sa ating travel vlog. Maraming salamat doon sa mga sumusuporta, sa mga nanonood ng aking video. Kaya naman mag-subscribe sa aking YouTube channel, i-click nyo katabing bell notification at paki-like na rin ang video na to para more updated sa ating travel vlog. Hi guys, good morning from Hanoi, Vietnam. So, nag-arrive na kami ngayon at umuulan sa labas guys. Oh my god, pag ng aeroplano, kita-kita na talaga basang-basa ang landing area ng aeroplano. At ngayon is papasok na kami ng immigration. Ang haba ng pila. Ayan guys, ang haba ng pila. Oh my god. But sana is mas padali ito. But you like to drink cheap. Should've known the first moment you're out of my league. But you said you liked me. Oh, I bet it was a right thing lining up at the wrong time. And I think maybe if I'd held on tight, she'd still be sitting by my side. I'll never know, I'll never know. I don't like messing with regrets, but I doubt you'd ever leave my head. What could I have done? Could I have said I'll never know, I'll never know. Oh,
Good morning from Hanoi, Vietnam. So today, finally, nandito na ako malapit sa my old quarters. At look at this guys. Andito ako sa may tapat ng highway. At kakarating-rating ko lang, as in kakababa ko lang ng bus. So pagpasensya nyo na maingay talaga dito. So maglalakad lang ako papunta ng old quarters kasi hindi pa ako nag-aalmusal at hahanapin ko yung sikat na coffee shop dito kasi gusto ko yun ang una kong titikman na kape. So medyo struggle lang yung pagtawid dito guys kasi apakadaming motor. So doon ako galing sa kabila kanina, doon ako nag-drop off. So ang sinakyan ko pala is bus. Mas bet ko kasi ang bus transportation mas mura siya. As in, ang laki ng tipid ko guys. Nasa 300 pesos yung natipid ko kung nag-grab ako or nag-grab taxi ako. So ayun lang, punta na tayo sa may old quarter, then update ko kayo mamaya pag nandun na tayo kasi hanapin ko yung isang coffee shop doon. Medyo nagugutom na rin kasi ako. Magsi 7:30 na pala ng umaga dito sa old quarters. Said she liked me, but I bet it was a right thing lining up at the wrong time. And I think maybe if I'd held on tight. Tama naman yung binibigay ni Google Map papunta dun sa Kapigiyang. So medyo struggle lang talaga dito yung pagtawid kasi hindi talaga nag-give way yung mga nakamotor, as in dire-diretso lang talaga, makikipagpatentero ka. Para kang nakikipagpatentero kay kamatayan dito be. Totoo yung mga nakikita ko sa TikTok na medyo struggle yung pagtawid dito sa mga intersection or sa mga tawiran. Kasi talagang dire-diretso lang yung motor. Napakadaming motor dito guys. So ngayon, eto na. Feeling ko eto na yung pinakang old quarter. Putang ina. Kahit naka-ano siya, kahit naka-green yung walk ng tao, dire-diretso lang yung mga motor. Sorry naman. Kaya dapat kung pupunta kayo dito sa Hanoi or dito sa Vietnam, make sure ninyo na meron kayong travel insurance para secured kung ano man yung mangyari sa inyo. I see you hide yourself underneath the mountain of makeup. It's the words that you made up won't make you any cooler than you are. But when you're with me and you're half asleep and I can count each freckle and see all your beauty that you hide. This ain't usually how you're like. Then you say, don't you be afraid of when your life's gonna end. You should be more worried it'll never begin. So how is life in Hollywood if all your dreams came true? Then how come every time we talk you act like you're too cool? Oh my god guys, may nakikita na ako mga coffee shop banda doon, no? Napakadaming coffee shop doon. At andoon sa hilera na yon yung Cafe Gia. So tatawid lang ako guys. Grabe, kung mapapansin ninyo, ayan no, napakadaming motor. Nakakatakot tumawid dito guys. Ayan, oh my god! Eto na! Makakapagkape na ako. Eto na ang Cafe Gia guys. Ayan. Oh my god, ang ganda. Pasok na tayo dito sa Cafe Gia. Oh my god. Pasukin nyo lang tong alley na to. And then, I don't know kung saan pa to. Kung saan taas to. Hello, walk sir, please. So, sa taas daw. Mabango yung kape guys. Ayan.
Oh my God. Angels has you entangled in a chimera of a dream. How is life in Hollywood for you? Now the tears roll down your eye, you can't hide all this loneliness inside, so you weep and cry by yourself to sleep at night. Now fear consumes your mind. What if I'm not too caught up for this life? Finally, we are here na sa Cafe Giyang at wala silang any kind of bread, pastry, pasta. Only coffee lang talaga yung sineserve nila, yung mga soda. At ang in-order ko is yung egg hot coffee. So, I'm super excited na tikman siya. At saka napakamura niya guys. Almost 40,000 Vietnamese dong. So ilalagay ko na lang kung magkano siya sa peso. At feeling ko napakamura niya guys. Wala pang 100 itong kape na to. At sobrang aesthetic ng place. Hindi siya aircon ha. May electric fan siya. Tapos ang pinakagusto ko dito is yung sa may balcony. So sayang nga lang kasi may tao doon. Pero all is maganda. Medyo old yung kanyang vibes. At andito na yung ating order guys. So, ayan. I'm super excited na tikman to. So, ito yung ating first ever coffee dito sa Vietnam. I'm super happy kasi ito yung unang-unang ko pinili ang Cafe Giyang. Kasi ito talaga is sikat talaga sila sa egg coffee. So, thank you. So, this is the egg coffee. Oh my God. Ang ganda ng preparation niya, guys. At least, tignan nyo. Tignan nyo yung kape. Oh, diba? Egg coffee. Oh my God. So, try na natin yung ating kape. Medyo, ano siya, medyo fluffy siya. Ayan o, ma-foamy. Sarap. Walang walang langsa, hindi mo malalasahan yung egg as in. Ang sarap niya. Oh my God. Oh. Yung kape matapang, pero not super tapang. Haluin ko lang siyang maigi para mag-complement, maghalo-halo siya. And then, saka natin siya lalaguin. Hindi ko alam kung paano siya inumin. Grabe, ang sarap. Ibang-iba yung lasa ng kape na to kumpara sa kape natin na matitikman sa mga coffee shop sa atin sa Pilipinas. Ibang-iba. Must try etong kape na to. As in. Pero sana dapat pala yung cold coffee yung binili ko. Sarap. Tapos na tayo sa Cafe Giyang at meron akong bibilhing souvenir doon. Babalikan ko siya pagka malapit na kaming umuwi at first day ko pa lang naman dito sa Hanoi at pupunta kami mamaya ng Sapa, so ayoko na may bitbitin. So super cute niya guys, yun talaga yung una kong hinanap at nung nakita ko siya ay luckily meron sila noon. Nasa 60,000 na Vietnamese dong. So okay na siya guys. So yun yung parang parang salaan ng kape. So bibili ako noon I think mga 5 or 4. At ang bibigyan ko lang is yung mga special lang. Special na kaibigan ko. Pero ngayon guys is pupunta tayo doon sa isa sa sikat na kainan dito, which is basta medyo nagutom ako doon sa ininom kong kape. Pero hindi siya nakaka-acid guys, kahit na matapang yung kape, hindi siya nakaka-acid.
Grabe, very local lang yung mga tao dito, oh. Tingnan nyo. So, sarado pa naman siya. Ang open niya ay mamaya pang alas 9. So, ang oras ngayon ay 8:40 na ng umaga. At yun yung una nating meal dito sa Hanoi, Vietnam, aside doon sa ating tinik na kape. So, sobrang sarap nung kape, guys. Kahit sobrang tapang nung coffee niya, hindi siya masakit sa tiyan kahit na wala pang laman yung tiyan ko, guys. Medyo nakakapagod lang etong araw na to, guys. At nakakailang step na ba tayo? Grabe, nakaka 4,000 step na tayo mula nung tayo ay dumating dito sa Hanoi, Vietnam. At yeah, gaya na sabi ko sa inyo, medyo struggle lang talaga dito ang pagtawid-tawid. So, ayan. Okay, mga isang kanto pa, malapit na. Yung pangalan nung kakainan natin is, ano pangalan? Nung nalimutan ko. Medyo mahirap kasi siyang medyo mahirap siyang i-pronounce. Okay, so ipapakita ko na lang sa inyo. So, nakita ko lang din siya doon sa isang vlogger na kinainan niya. Must try daw talaga yung shop na yon. At gusto ko sang subukan para naman sulit na sulit yung pagyayabang natin dito sa Vietnam, no? So ayan, tawid lang tayo. Ngayon wala na ako masyadong napapansin na mga motor. So andito na ba tayo? Dito na ba? Dito na ba yun? Wait lang, guys. Aha. Hindi ko alam kung dito yun eh. Hanapin ko muna siya and then balikan ko na lang kayo later on. Ito yung kainan na sinasabi ko sa inyo. Ayan, yan. So, sarado pa siya kasi wala pang alas 9. At mamaya itatry natin. So, nagpe-prepare na sila. Bago tayo kumain, busugin muna natin ang ating mga mata. Kasi dito sa side na to, yung kanilang ipinagmamalaki na para siyang river park. Ayan, no? Oh my God, ang ganda. So, eto muna yung puntahan natin. Tawid muna tayo dito. Ayan, gaya ng sabi ko sa inyo, wala masyadong motor ngayon. So, takbo-takbo lang tayo pag tayo ay tatawid kasi pasaway tayo. Kahit sa ibang bansa, pasaway pa rin tayo sa pagtawid. No? Oh my God, guys! Ang ganda dito. Promise. Nakaka-relax. Look at the view, guys. Sobrang ganda. It's a kind of park. May mga nagjo-jogging. Punta tayo dun sa may gitna, sa may parang bridge. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag sa park na to, pero basta, maganda siya. Yung tubig, kulay green, pero not mabaho. Hindi siya mabaho, guys. Ayan. Look at this. Oh my God, the view, ang ganda. Now the tears roll down your eye. You can't hide all this loneliness inside. So you weep and cry by yourself to sleep at night. Now fear consumes your mind. What if I'm not too caught up for this life? Buti na lang talaga, hindi sobrang maulan ngayon. Hindi sobrang maulan, hindi naman sobrang init. Yung tama lang siya, guys. At yeah, sana ganito sa buong trip namin dito, sa buong pag-stay ko dito sa Vietnam. Sana ganito yung weather at hindi sana maulan. So, pasok tayo dito sa may bridge. Sana is wala siyang bayad. So, dun pala yung entrance sa kabila. Gugutumin ko lang yung sarili ko para mas marami akong makain bago kami pumunta ng Sapa. Kasi ang sakay namin sa bus papuntang Sapa is 2:30 ng hapon. So mga gabi na kami makakarating ng Sapa. At hindi ko alam kung may bayad to. I think may bayad nga ito ata eh. So kung may bayad siya, hindi muna ako papasok kasi gusto ko dalawa kami nung kaibigan ko na pupunta dito. Kasi kung pupunta ako tapos pupunta din siya, magdodoble kami ng bayad. Magdodoble kami ng punta. At yeah, I think may bayad nga ito, guys. So let's see na lang natin, no? Woke up
with the sunlight shining on your face, smiling as you get up, cause it's your happy place. Graduation day, cheer for what you've done. Take a picture with your friends and go have some fun. Feels like you're flying high above the breeze, with your dreams in reach, world beneath your feet. Let the days slip by like waves on the shore. Yeah, you don't need much, cause the future's yours. Yes, the future's yours. The future's yours. Yes, the future's yours. The future's yours. The skies are wide open and the road is new. You can go wherever, dreams will carry you. Celebrate today, you overcame all your fears. Your journey is just beginning and your day is here. Feels like you're flying high above the breeze, with your dreams in reach. Hi guys! Welcome back! So ayan, naka-order na ako at siguro around 120 or 140,000 Vietnamese dong yung aking na-order. So isa yan dito sa famous talaga na kainan dito sa Old Quarters. Saka recommended to nung vlogger na napanood ko, kaya pinuntahan ko siya. So andito na yung ating drinks. This one is 20,000 Vietnamese dong. Calamansi juice. Calamansi juice na matamis siya. At in fairness, hindi tinipid sa calamansi. At ang calamansi nila ay hindi ganun kaasim. Mamaya na natin siya inumin kasi baka mabusog tayo. So balikan ko na lang kayo pag dumating yung order natin maya-maya kasi baka malobat na yung camera natin. Palobat na yung aking yung aking power bank. So update ko na lang kayo mamaya. Thank you. Finally, yung order ko is nandito na at in fairness, hindi siya tinipid. Wait lang, kukuha akong chopstick guys. Walang chopstick, ano to, kakamayin ko. At saka in fairness ha, puro damo. Hindi naman ako na-inform na self-service pala dito ang ang chopstick. Anyway, apakadami naman nito, B. Okay. Ito ang ating first meal of the day dito sa Hanoi, Vietnam. At medyo na-shock ako Na-shock ako sa pagkain nila, guys. Anyway, so ganito daw yan. Puro damo. Dreams in reach, world beneath your feet. Let the days slip by like waves on the shore. Yeah, you don't need much, cause the future's yours. Yes, the future's yours. The future's yours. Yes, the future's yours. The future's yours. Now you're standing at the edge of the world, with a pocket full of dreams and a heart that's full. All the pages will be turning your way, and all the lessons you've learned will stay with you every day. There's a long road, it's yours to find. It's a brand new day, keep your past in mind. You've come so far, who could have asked for more? There's so much in store, cause the future's yours. Yes, the future's yours. The future's yours. Yes, the future's yours. Hi guys! Medyo nasasamid ako. Welcome back. So, tapos na akong kumain at naubos ko lahat yung pagkain. So, pinakita ko siya sa kapatid ko at ang sabi niya, bakit daw pang dalawahan yung pagkain ko. Grabe, apakadami ng servings nila. So, wala na akong choice kung hindi kainin lahat at ubusin lahat kasi siyempre sayang naman yung binayad ko.
So, lahat ng binayaran ko is 130,000 Vietnamese dong. So, around 280 or 290 pesos siya. Okay na siya guys. Sulit na yon. So, yun na yung kakainin ko. Ang next na kain ko na uli ay sa Sapa, Vietnam. So, papunta ko ngayon sa office ng HK Bus kung saan yun yung bus na sasakyan namin going to Sapa at yung friend ko ay nasa pila na ng immigration at yes, nandito na daw ako. Hindi ko lang alam kung saan banda dito yung office ng bus. Hanapin ko lang yung office ng bus and then doon na lang ako tatambay at doon ko na lang siya hihintayin para doon na lang siya mag-drop off. So, around here dito. So, hanapin ko lang siya guys and then balikan ko kayo mamaya. Nandito na ako sa office ng HK Bus at lumagpas ako, kakadaldal sa inyo. So, ayan guys, ayan. So, dito ko na lang hintay yung friend ko. Nahanap ko na siya. Ngayon, ang gagawin ko naman is hanapin ko yung BP Bank para doon ako mag-withdraw uli. Kasi sa airport, ang withdraw ko is 1 million Vietnamese dong lang. So, nabawasan na siya ng around 300,000. So, 700,000 na lang yung pera ko dito. So, para hindi na ako mag-withdraw pagdating sa Sapa. At let's see kung magiging or kung magkano ang mababawas sa aking pera. So, update ko na lang uli kayo mamaya. And then, pagpasensyahan nyo na medyo mahaba itong video natin ngayon. But, abangan nyo na lang yung next natin kasi mas magiging adventure at mas magiging masaya yung ating vlog sa Sapa, Vietnam. Kaya naman, make sure na nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo tabing bell notification para updated ka sa mga bagong video na aking ina-upload. So, yeah, hanapin ko muna yung BP Bank and then balikan ko kayo. Andito na ako sa may BP Bank. Ayan yung BP Bank, guys. Medyo may pila lang, dyan tayo mag-withdraw. And then, may nakita ko mga marites. Ayan. Grabe yung marites dito ha. Nakaupo sila, tapos may chicha, may iniinom. Sana ganyan din sa atin sa Pilipinas, no? Hindi yung mga nakatayo. Kasi napapagod na yung bibig nila, napapagod pa yung paa nila nakatayo sa atin, no? Hi everyone! Kumusta kayo? And welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, we are going to Sapa, Vietnam. And for today ay, ayan, samahan nyo ako. Nandito na tayo sa ating sleeper bus. And by the way guys, ito ay binook ko sa Klook. Kaya naman kung gusto nyo ding mag-book sa Klook ng any kind of activities sa inyong upcoming travel, use my promo code JRonBR17 Klook na nandyan sa description box sa baba at nandyan sa inyong screen. So today, ay babiyahe kami ng almost 6 hours going to Sapa, Vietnam. At kaninang umaga is nag-arrive ako dito sa Hanoi and then diretso na kami na kagad ng Sapa ngayong 2:30 ng hapon. Siguro darating kami ng Sapa ng around 7 or 8 ng gabi and late check-in na kami doon. So, I'll try kung makakatulog ako at kasi nakatulog naman ako sa airport kanina. So, pipilitin kong matulog or else, sino bang gustong matulog ng ganito makikita mo sa view tapos nakahiga ka, chill lang, 'di ba? So, ayan. So, samahan nyo na lang ako on this trip, on this travel. So, magiging more exciting to guys. And first time ko dito sa Vietnam. So, mag-stay kami dito ng almost 6 days. And then, after ng Vietnam ay diretso kami ng, syempre, one of my favorite country ang Thailand. Dahil, you know, Thailand is my second home. Yan, abangan nyo na lang guys. So, pagpasensya nyo na kung mahaba yung aking chika-chika. But anyway, samahan nyo na lang kami sa trip na to. So, may kasama na tayo. Nandito na yung friend ko from Taiwan. So, dumating siya kanina ng mga 12 or 12:30 sa old quarters. So, yun lang guys. At pilitin kong makatulog. Sana makatulog ako. Pero parang ayaw ng mata kong pumikit sa ganda ng view na makikita mo dito sa labas. At sana ganito kaganda yung panahon bukas sa Sapa para mas maganda yung mga activities na binook din namin dito sa Klook. So, abangan nyo na lang yan guys. So, yun lang. Magkita-kita na lang tayo sa Sapa later on. I don't wanna call you later. You're tearing my heart up like it's paper, and somehow you turn to a stranger. We used to work, now I'm trying to make sure that we're both on the same page.
guys! Good morning. Ay, good evening pala. So, welcome sa Sapa, Vietnam. And tonight is naghahanap kami ng makakainan. So, hindi na ako masyado nakapag-vlog kanina kasi medyo naaliw ako doon sa mga nakikita ko paakyat ng Sapa. It's more like Baguio siya pero mas malala siya sa Baguio. So buhay na buhay ang Sapa ngayong gabi at nandito kami sa may plaza, yung sikat na hotel. So magte-take kami ng picture dito. But now, kakain muna kami at hahanapin yung Le Petit Gecko. Doon kami kakain ngayong gabi. And then, after namin kumain, back to hotel, maliligo na, then tutulog na kasi maraming activity tomorrow. So, ayan guys, ang Sapa, Vietnam. Ang ganda ng quality ng camera. Stop recording. Pag medyo malakas ang pananampalataya mo at malakas yung guardian angel mo kay Lord, ikaw mo kahit may insurance ka pa. Wiping my feet on the doormat. There's so much of you that I just can't leave.